Yung isa sa mga minions, mga kababayan ni Digong, na kandidato din ng PDP Laban, si Atty. Lambino, kinasuhan ng NBI, nagreklamo po, political harassment daw. The National Bureau of Investigation filed a complaint against him for claiming that the Supreme Court issued a temporary restraining order to block former President Rodrigo Duterte's arrest sa kasagsagan po na claims or misinforming the public, and would elaborate on his response to allegations in his formal answer. Yung mga justices ng Supreme Court, may TRO na, matik, basta Digong pala matik. Jimmy Santiago. Hindi ito nagagalit ang NBI dahil sa si BBM ang tinitira nila, dahil sa pagpapalabas nila ng fake news. Binansagang pusit na nagbubuga ng maitim na tinta ay ni Marcos. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Yung isa sa mga minions, mga kababayan ni Digong, na kandidato din ng PDP Laban, si Atty. Lambino, kinasuhan ng NBI, nagreklamo po, political harassment daw. Hindi na po palalampasin ng ating gobyerno, ng ating mga authorities, ang mga sistema ninyo, na pag kinasuhan kayo dahil sa pagpapakalat ng fake news, sasabihin ninyo, harassment. Ayan o. Raul Lambino denies intent to misinform, calls complaint over TRO, claim political harassment. Maboso kayo, parang yung ibang mga vloggers. Pari-parehas ang sistema ninyo, tulad ni Harry Roque, ni Marlica. Sabihin ninyo, political harassment, pagsikil sa mga karapatang freedom of expression. Lumang tugtugin na dyan ng mga palusot ninyo po. Iabogado kayo, dapat naging responsible kayo. Alam namin kung ano yung motibo ninyo. Bakit nagpakalat kayo ng ganon? Inunahan pa ninyo yung desisyon ng Supreme Court. Wala pang desisyon, pinadesisyonan ninyo sa pamamagitan ng pagbabalita ng fake news. Misinformation. O ngayon, kinaso kayo. Sasabihin ninyo, political harassment. Yan o. Lawyer and senatorial candidate Raul Lambino said is being politically harassed of the National Bureau of Investigation after the National Bureau of Investigation filed a complaint against him for claiming that the Supreme Court issued a temporary restraining order to block former President Rodrigo Duterte's arrest. Sa kasagsagan po na pag-aresto, pag-serve ng warrant of arrest kay Digong ni General Torre, biglang nag-live si Atty. Lambino. May ano na niya, may TRO na. Ang intention nila para i-delay, wala man pong TRO yung Supreme Court, pinafile pa lang. Ang ibig sabihin na, ang gusto nilang mangyari, paka-file, dapat mag-TRO agad, mag-react agad yung Supreme Court. So sabi dito, the Supreme Court had actually denied the immediate issuance of a TRO in Duterte's petition that sought to stop the government from cooperating with the International Criminal Court in its investigation into his war on drugs and asked for his release from detention. In a Facebook live video, Lambino said he had no intention of spreading false claims or misinforming the public and would elaborate on his response to allegations in his formal answer. Sa korte na lang kayo magpaliwanag. Diba? Palusot pa kayo. Napakalinaw yung intensyon ninyo. Kasi kung hindi ninyo intensyon, di sana kayo nag-live mismo. Inintay ninyong mahawakan ang papel na nagsasabing nag-issue ng TRO yung Supreme Court. Napakalinaw. Kaya nga nakakita na pagka-file mo, may TRO agad. Hindi pa nga nakapag-sesyon yun yung mga justices ng Supreme Court. May TRO na. Matik. Basta Digong pala, matik. Dapat mag-react agad yung mga husgado. Ito na pala ni Digong. Nandun siya ngayon sa dahig. Ang next hearing, September 7, after 6 months. Allies of Duterte anya, like him, are being harassed. Gusto nilang patahimikin ang lahat ng sino man na hindi konforme sa ginagawa ng administrasyon na ito. Anong patahimikin lahat? Ang ingay-ingay na nga po ninyo. Araw-araw dumadaldal kayo at yung mga vloggers ninyo. Sige ang daldal kung ano-anong mga imbintong kwento. Ayan tuloy, si Marlica tapos siya at Atty. Harry Roque, pinailan na ng kaso. Yan announcement ni NBI Director Santiago. Pati si Cardema po, yung Youth Party List Chairman, Duterte Youth, pinailan din po ng kaso for spreading fake news. Ayan po, report ng ANC, pakinggan natin ito. Paano niyo
niyo po tutugunan? How do you respond to the NBI's crimes filed against you and another Duterte ally over the claims that you made that there was a TRO against the arrest of the former president? Yes, normally you just answer, di ba? You just answer their allegation, and it is not a claim. It is an alleged claim. Kasi baka akala ng lahat, kinasuhan, guilty agad, and dahil may claim sila, I claimed it. First of all, I was not privy. I was not a petitioner to that said TRO application. That was March 11 when President Duterte arrived in Villamor Air Base in NAIA. From noontime until midnight there, outside the gate of Villamor. I am not part of that TRO petition. So kung anong naririnig ng taong bayan mula sa balita, yun lang rin ang naririnig ko. Mga kaakaman lang po nila. Masabi ko dito ngayon. Pinailan ngayon ng NBI for spreading fake news. Kaya sumisikip na po ang mundo ng mga fake news peddlers. Uubusin sila ngayon. Walang kadala-dala po kasi. Namihasa po. Pero sabi niya, we would not be cowed, niya. He said he has yet to receive a copy of the NBI complaint which he learned about from the media, but added that he is ready to respond to it point by point. So sabi po ni Lambino, he has also prepared his answer to the Supreme Court show cause order, asking him to explain his statement about the TRO, but he has not officially received the court's order. Kinasuhan na ng NBI, pinapaliwanag pa ng Supreme Court. O ngayon, si Marlica, pagkatapos si Atty. Harry Roque, ganun din po ang inabot. Ito po yung interview kay NBI Director Jimmy Santiago. Hindi ito nagagalit ang NBI dahil sa si BBM ang tinitira nila. Dahil sa pagpapalabas nila ng fake news. Kasi yung pulburon na yan, Pulburon issue. Matagal na namin yan na patunayan na AI generated through forensic presentation. Sabi po ni Maharlika, authenticated naman daw po, hindi siya dapat totoo. Hindi daw siya nag-incite ng sedition, kundi daw po public awareness. Public awareness, ang ina-aware mo ang public sa maling information. No? Pinapawalan mo ng tiwala ang tao sa presidente natin. That will constitute a disturbance. No? Ang amin ay huwag kang gumawa ng fake news, hindi ka namin gagalawin. Comment ka, ayaw mo kay Presidente Marcos, mag-comment ka. Mag-comment ka. Pero yung panang peke na istorya para masira lamang ang duly constituted authorities, paninira po hindi maganda yan. Mga yung legitimate broadcasters natin, nag-criticize sila. Kinikriticize nila yung hindi magandang nangyayari. Mahalang bilihin, yung mga ganyan. Okay, i-criticize mo. Yan ang paniwala mo. Pero yung dagdagan mo ng hindi naman totoo, wala kang basis, that is fake news. Tapos gumawa pa ng faking video. Any political matindi na panlilinlang mga kababayan ang ginagawa nila. They are violating law. Paninira, panlilinlang. Nagbibigay sila ng news, fake news, walang basis, hindi pinapaniwala nila ang tao na yun. Sila ang nanggugulo eh. Ngayon, sila yung nanggugulo dahil sa kanilang panggugulo, ayan, magulo na po ang kanilang buhay. Tapos sasabihin nila, hinara sila ng gobyerno. You see, mga ugali ng mga taong yan. O ngayon, nag-react na pala yung 31 million movement dito sa itim na political ads ni Amy Marcos na ini-endorso siya, mga kababayan, ng Vice Presidente, binansagang pusit na nagbubuga ng maitim na tinta. May sa pusit ka niya, sabi ni Franz Castro. Style mo niya, parang pusit. Nagbubuga niya ng tinta para padiliman yung yung sa investigasyon po sa confidential funds, para pagtakpan yung mga ginawang
kabulastugan, nagbubuga ka niya ng tinta. Squid tactics po. Yan o. Reaction po ng 31 million movement. Basahin natin yung sinasabi. 23 hours ago pa lang. Sige, ituloy nyo ang itim na bala. Knock on wood. Pero kung ang itim ang pinili ninyong kulay sa kampanya, handa na ba kayo i-advance ang pagluluksa na magsisimbolo ng political future ni Sara Duterte? And Filipino culture, black is not power. It is mourning. It's the color of wakas, pamamaalam at kasawian. At kung yan ang energy ng kampanya ninyo, parang sinumpa nyo na rin ang sarili ninyong kandidato. Self-distraction talaga po. Yun ang ginagawa ni Amy Marcos. Damay-damay na si Sara, self-distraction. Si Digong ganun din. Tinagamon po yung ICC. Ang tagalan niya ninyo, baka niya mamatay na ako, hindi pa ako paharap sa trial. Ayun, nasilo po bigla. Nasiyag yung mga DDS, yung inaakusa nila mga kababayan na weak leader. Lumabas na pinakang malakas na leader, yung ating Pangulo. Imagine, yung dalawang pinaka-influensyadong personality. Una si Pacquiao, ayun, nakakulong. Si Pastor Kibuloy, hindi umobra yung angas ni Kibuloy. Tapos ito ngayon, yung dating Pangulo. O sasabihin pa ninyo, weak leader si PBBM. O di ba iyakan kayo? Doon sa Senado si Robin Padilla, si Bungo, si Bato. Yan kasi ang yayabang ninyo. Ito, sabi ng 31 million movement. Pero sige, tuloy lang ang mga paandar. Kapag dumalaw si Lady Malas, mapaglaro, malupit, walang pinipili, wala sanang sisihan. Walang iyakan at magtantrums sa live stream kung mauwi sa bangungot ang ambisyon. Also Manang Amy, may kapatid po kayong binantaan ni Sara Duterte. Total nandyan ka naman sa paligid niya. Sana one random day may angel na mag-apparition para matauhan ka na isipin ang kapakanan ni President Bongbong Marcos at ang kanyang pamilya. Sinapian na po ng masamang espiritu. Espiritu ng kadiliman, kaya itim po yung pinili nila. Itim na kampanya, itim na political ads. Di sige, sabi ng 31 million na movement para advance na ang pagluksa ninyo. Para sa 2028, luksa kayo sigurado. Ayos pa? Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.